Ang pangalawang pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas ay ang masakit sa cardiovascular at cerebrovascular. Bawat taon mahigit sa 50,000 katao ang nababagsak dahil sa baradong daluyan ng dugo. Sa mga ito, isa sa tatlo ay namamatay bago pa man makarating sa ospital. Kahit makaligtas kalahati sa kanila, ay may makomplikasyon na hindi na makakain na maisa, hindi na makapunta sa banyo na maisa. Kahit ang pagsusuot ng damit ay nangangailangan ng tulong ng iba, ngunit ang simula ng lahat nito ay ang tahimik na pagtigas ng mga daluyan ng dugo na walang sakit at walang sintomas. Sa dulo ng video na ito ipapaliwanag ko sa inyo ang tatlong tunay na sanhi ng pagbabara ng daluyan ng dugo, ang mapagkain na nagpapabuhay sa daluyan ng dugo ng walang gamot at ang magawi sa buhay na maaari ninyong simulan ngayon. Kaya simulan na natin. Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Victor Pascual. Ngayon, ang pinakaunang mensahe na gusto kong ibahagi ay ito, ang hyperlipidemia ay hindi masakit. Walang lagnat, walang ubo at walang pananakit sa anumang bahagi ng katawan. Kaya, kadalasan ay natutuklasan ito ng hindi sinasadya sa regular na check-up. Kailangan pang sabihin ng doktor ang mga numero bago ninyo malaman. Wala naman akong anumang sintomas. Ito ang pinakamadalas kong naririnig sa klinika. Ngunit talaga bang walang sintomas sa umaga mabigat ang ulo? Madalas manlalami ang dulo nga kamay at paa. Kahit isang palapa lang nga hagdan ay hingal na hingal. Minsan nahihilo at sumasandal sa dingding. Sa gabi na mamanhid ang mabinti. Karamihan ay iniugugunay ang mga sintoma na ito sa edad. Sabing iba ganyan talaga kapag tumanda. Gayon din ang sinasabi nga nakapaligid. Ngunit ito ay hindi paktanda. Ito ay senyales na nagiging malapo ang dugo at hindi mayos na umiko ang dugo sa iba't ibang bahaging katawan. Iniugnay ninyo ang babala ng daluyan ng dugo sa isang salita lang na paktanda. Lalo na ang daluyan sa utak kapak na bara, ito ay napakahirap ibalik. Ang maselula na utak ay nasisira na kapak na putol ang supply na oksigen na 4 na minuto lamang. 4 na minuto. Mas maikli pa sa oras ng pagluluto ng ramen. Kapak na karon ng stroke, ang golden time ay 3 oras. Dapat magsimula ang paggamot sa loob ng 3 oras upang mabawasan ang mga komplikasyon. Ngunit may madalas kong nakikita sa emergency room. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko kaninang umaga, pero tiniis ko hanggang tanghali bago pumunta. Marami ang ganito. Minsan pagkatapos ng 6 na oras o 10 oras mula nang masimula ang sintomas sa kilang pumupunta. Sa oras na iyon, malaki na ang pinsala sa mga selula ng utak. Madalas kong iniisip na kung mas maaga lang nila ito na asikaso, maaring naiwasan. Kaya mas mahalaga ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Mas mabuti ang pangangalaga upang hindi mabara kaysa sa pagbubukas pagkatapos mabara. Ang magandang balita ay ang mga daluyan ng dugo ay tumutugon sa pangangalaga. Kahit tumanda na, kung babaguhin ang dieta at gawi maring muling maging malusok ang daluyan ng dugo. Ang susi sa pangangalagang ito ay nasa pagkain at gawi sa buhay. Bago iyon, una nating tatalakayin ng tumpa ang maestruktural na sanhi kung bakit nababara ang madaluyan ng dugo. Ang kabuuang habang nga daluyan ng dugo sa ating katawan ay humigit kumulang 100,000 kilometro. Ito ay sapat na upang balutin ang mundo ng 2 beses. Sa mahabang tubong ito, ang puso ay nagpapadala ng humigit kumulang 7,000 litro ng dugo bawat araw. Ito ay patuloy na umikot ng walang tigil patungo sa utak at bato dulo ng kamay at paa. Ang problema ay hindi permanente ang mga tubong ito. Ang mga daluyan ng dugo ay tumatanda rin. Tulad na lumang tubong ng tubig na nakakaroon kalawang dumi sa loob nga ating daluyan ng dugo, ay namumurin ang dumi. Ang unang sanhi ay ang LDL cholesterol.
karaniwang tinatawag itong masamang cholesterol. Isipin ang imburnal sa lababong kusina. Kapag nahugas ng pinggan, unti-unting bumababa ang mantika. Sa simula, walang problema. Mayos na umagos ang tubig. Ngunit kapag nagipon ang mantika, sa loob ng isang buwan o isang taon nagiging makitid ang imburnal at sa huli ay hindi na umagos ang tubig. Gayon din ang nga daluyan ng dugo. Ang LDL cholesterol ay unti-unting dumidikit sa loob ng pader ng daluyan ng dugo. Kapag na-oxidise, ito ay tumatagos sa loob ng pader ng daluyan. Ang mga immune cell ng katawan ay sumisugod upang alisin ito. Ngunit hindi ito nagagawa. Sa alip ang immune cells ay nagkakagulo at bumubuo bukol sa loob NG paderam daluyan. Ito ang tinatawag na atherosclerotic plaque. Ito ay parang taba na bukol sa loob NG daluyan ng dugo. Habang lumalaki ang bukol na ito, nagiging mas makiti ang daanan ng dugo. Nababawasan ang daan ng dugo, ngunit ang tunay na nakakatakot ay iba. Kapag mabilis na dumaan ang dugo sa makitid na daluyan, maaring magkaroon ng bita sa ibabaw ng bukol ng taba. Sa sandaling iyon, ang katawan ay naiisip na may padurugo. Nakukumpulan ang mga platelet at nabubuo ang namon dugo sa lugar na iyon. Ito ang pangalawang sanhi, ang blood clot o thrombus. Ang thrombus ay biglang humaharang sa daluyan ng dugo. Kapag naharangan nito ang daluyan sa utak, ito ay stroke. Sa puso, myocardial infarction, sa baga pulmonary embolism. Ang unti-unting pakitid ay mapanganib, ngunit ang thrombus ay sandali lamang. Kaya ito ay mas nakakatakot. Normal naman ng antas NG aking kolesterol. Marami ang nag-isip NG ganito. Ngunit ang thrombus ay maring manjari kahit sa mga taong normal ang kolesterol. Kapag nagiging malapot ang dugo o dahil sa matagal na pag-upo at mabagal ang daloy ng dugo, maaring mabuo ang thrombus. Huwag maging kampante dahil lang sa manumero. Ngayon ang pangatlong sanhi, ito ay hindi maiwasan ng sinuman habang tumatanda. Ito ay ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo o vascular stiffness. Sa kabataan ng mga daluyan ng dugo ay may elasticity. Kapag itinula ng puso ang dugo, bahagyang lumalawa. Ang daluyan at sumisipsip ng impact, parang goma hose na flexible. Ngunit habang tumatanda ang goma hose, ay nagiging matigas na plastic pipe. Ang calcium ay namumuo sa pader na daluyan at ang collagen ay nababago, nawawala ang elasticity. Ang matigas na daluyan ay hindi na kayang sumipsip ng presyon mula sa puso. Ang presyong iyon ay direktang tumatama sa pader nega daluyan. Ito ay humahantong sa mataas na presyon ng dugo o hypertension. Kapag patuloy ang hypertension, pauli-ulit na nakakaroon ng maliliit na sugat sa pader ng daluyan. Sa ibabaw ng masugat na iyon, muling namumuo ang kolesterol. Habang nagiging matigas ang daluyan, tumataas ang presyon ng dugo. At habang tumataas ang presyon, lalong nasisira ang daluyan at sa nasirang lugar ay muling namumuo ang taba. Ito ay isang masamang siklo. Ang tatlong bagay na ito ay kasalukuyang nangyayari ng sabay-sabay sa loob ng daluyan ng dugo ng isang tao sa sandaling ito. Siguro naman ay okay ako. Karamihan ay naisip ng ganito. Ngunit ang mga daluyan ng dugo ay tahimik na nababara. Hindi ito nagsasabi na masakit. Kaya wala bang paraan mayroon? Ang susi ay tatlong bagay. Una, gawing malinaw ang malapot na dugo. Pangalawa, gawing muli na flexible ang matigas na mga daluyan. Pangatlo, protektahan na ibalik ang nasirang panloob na pader na daluyan. Dapat maganap ng sabay-sabay ang tatlong ito. Hindi sapat ang isa lamang. Walang saysay kung malinaw ang dugo, ngunit matigas pa rin ang daluyan.
Walang saysay kung ginawang flexible ang daluyan, ngunit patuloy na nasisira ang panloob na pader, kaya hindi ba sapat ang pag-inom ng gamot totoo iyon? Ang mga molekule na statin ay epektibo sa pagpapababa ng kolesterol. Ang mga gamot sa presyon ng dugo ay nakakabawas sa presyon sa daluyan, ngunit may limitasyon ang gamot lamang. Ang gamot ay nag-aayos nag-aamaga numero, ngunit ang pagbabawas ng pamamaga sa panloob na pader ng daluyan, papapanumbalik ng elasticity ng daluyan at natural na pagpapababa ng viscosity ng dugo, ay gawain ng pagkain at gawi sa buhay. Ang gamot at pagkain ay hindi makaway. Makaiba ang kanilang papel. Kung ang gamot ay parang fire truck na napapatay ng sunog, ang pagkain ay parang firewall ng gusali na pumipigil sa sunog mula sa simula, kaya hindi ko sinasabi sa mga pasyente ko na itigil ang gamot. Ngunit sinasabi ko ito, huwag umasa lamang sa gamot. Baguhin ang inyong mesa ng pagkain. Ito ay hindi pagpili, ito ay estratehiya. Kaya ngayon ipapaliwanag ko ng isa-isa kung aling pagkain ang sabay na naayos ng tatlong bagay na ito. Ang unang pagkain ay ang matabang isda tulad ng mackerel, Pacific sorry salmon at king mackerel. Ang karaniwang katangian ng mga isdang ito ay sagana sa omega. 3 fatty acids sa omega. 3 ay may dalawang sangkap IPA at DHA. Ipapaliwanag ko muna ang IPA. Ang IPA ay may mahalagang papel sa pagpapababa ng triglycerides. Ang triglycerides ay pangunahing sanhi ng pagiging malapot ng dugo. Ang IPA ay nagpapababa ng triglycerides ng 30 hanggang 40%. Sa pananaliksik ng American Heart Association, ang grupong patuloy na kumukuha ng IPA ay may 20 hanggang 30% pagbaba sa LDL cholesterol at pagtaas naman sa HDL good cholesterol. Madali lang sabihin, binabawasan nito ang taba na namumuo sa daluyan at dinadagdagan ang masangkap na naglilinis ng taba. Dito hindi pa tapos. Ang IPA ay pumipigil sa pagkumpol ng mga platelet. Pinipigilan nito ang mismong proseso NG-pagbo, NG-thrombus. Ginagawa nitong malinaw ang dugo, binabawasan ang taba at pinipigilan ang thrombus, susunod ang DHA. Ang sangkap na ito ay nagpoprotekta sa utak. Ang pangunahing bahagi ng sululan ng utak ay ang DHA. Habang tumatanda ito ay bumababa at nawawalan ng function ang utak. Ayon sa pananaliksik ng Oxford University, sa England ang grupong patuloy na kumukuha ng DHA ay may 40% mas mababang panganib ng dementia. Pinoprotektahan nito ang daluyan at ang utak. Sa Quezon City ay may 67 taong gulang na si Lola Maria Reyes. Sa kanyang health check-up, ang triglycerides ay 380. Sinabing doktor na agad gamitan ng gamot. Natakot si Lola sa gamot. Sinabi na kapag simula ay habang buhay na. Kaya hindi siya agad pumayag. Nang dumating siya sa aking klinika, pinayuhan ko siyang subukan muna ang pag-ayos ng dieta sa loob ng 3 buwan. Ang paraan ay kumain ng mackerel at Pacific sauri ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo, pero hindi iprito kundi nilaga o inihaw. Pagkatapos ng 3 buwan, ang resulta ng pagsusuri triglycerides mula 380 pababa sa 190. Ang presyon nege dugo mula 160, 95 pababa sa 130, 85. Ang pinakakamangha-mangha ay Nejing mainit ang maga, kamay at paa. Sabi ni Lola sa akin, nabawasan ng malaki ang manlalami ng kamay at paa at ang pakiramdam ng mabigat na ulo. Ngunit may mahalagang paalala, huwag kailanman iprito ang matabang isda. Kapag ipinrito, nawawala ang omega-3 at lumilikha pa ang trans fat. Nagiging lason ang dating gamot. Tandaan ang 3 paraan ng pagluto. Nilaga, inihaw o pinasingawan. Kapag niluto kasama ang bawang, tumataas ang antioxidant effect.
Kapa may tubig sa gili, mas mabuti ang panunaw at sip-sip. Kapa nilagyan ng lemon juice na wawala ang amoy at pinipigilan ng vitamin C, ang oxidation ng omega 3. Ngunit kung may gout, dapat maingat sa purine sa matabang isda. Limitahan sa 2 beses sa isang linggo at mas ligtas ang maliliit na makrel o Pacific sauri kaysa malalaking isda dahil mas kaunti ang heavy metal. Sa isang matabang isda lamang ay maaaring gawing malinaw ang dugo, pigilan ang thrombus at protektahan ang utak. Ang pangalawang pagkain ay ang sibuyas. Sa loob ng sibuyas ay may quercetin na sangkap. Ito ay malakas na antioxidant mula sa flavonoid group. Malinaw ang ginagawa. Ang quercetin, una inalis nito ang free radicals sa panloob na pader ng daluyan. Ang free radicals ay nag-oxidize at nasisira ang pader ng daluyan. Hinuhuli itong quercetin. Pangalawa, pinapakalma nito ang smooth muscle ng daluyan. Kapag lumawa ang daluyan, bumababa ang presyon ng dugo. Ayon sa aktual na clinical data sa grupong patuloy na kumakain ng sibuyas, ang systolic blood pressure ay bumababa ng average 10 hanggang 15 at ang rate ng pagbuo ng thrombus ay bumababa ng 40 hanggang 50%. Ibig sabihin sa isang sibuyas lamang araw-araw ay maring pangalagaan ng sabay ang presyon at thrombus. Sa Cebu ay may 72 taong gulang na si Lolo Jose Ramirez. Sa kanyang carotid artery ultrasound ay 65% barado ang daluyan. Karaniwan sa ganitong antas ay isinasaalang-alang na ang operasyon. Ngunit ayaw ni Lolo ng operasyon. Sa kanyang edad, mabigat ang general anesthesia. Pagkatapos ng pag-usap namin nagpasya, kay Ming gamitan ng gamot at sabay na gamitin ang food therapy. Araw-araw umiinom siya ng sibuyas, juice at binagoang dieta na nakatuon sa matabang isda at gulay. Pagkatapos na 6 na buwan ang follow-up, ang carotid artery blockage ay mula 65% pababa sa 40%. Bihira ang ganitong pabuti ng walang operasyon at gamit lamang ang food therapy. Sabi ni Lolo habang nakangiti, kung alam ko lang na ganito. Kaganda ang sibuyas juice ay matagal ko nang ininom mula 10 taon na ang nakalipas. Kung gayon, paano gawin ang sibuyas juice upang makita ng maayos ang epekto? Pinakamahalaga ang balat. Ang quercetin ng sibuyas ay pinakamarami sa layer na direksong nasa ilalim ng brown na balat. Alisin ang panlabas na balat at gamitin kasama ang susuno na layer. Pagkatapos hiwain ang sibuyas, huwag agad pakuluan. Iwan muna ng 15 hanggang 20 minuto. May dahilan kapa na hiwain ang selula ng sibuyas na bubuo ang alicin. Dapat may lantat ito sa hangin upang mag-activate. Kung agad na painitan pagkatapos hiwain, hindi maayos na nabubuo ang sangkap. Pagkatapos maghintay ng sapat, magdada ng tubig at pakuluan ng dahan-dahan sa mahinang apoy ng 20 hanggang 30 minuto. Kung ayaw ng sibuyas juice, maari namang iprito o ihaw. Ngunit kung matagal sa mataas, nainit, maaring masira ang quercetin, kaya maging light lang ang pagluluto. May dapat mag-ingat kung mahina ang tiyan, ang maraming hilaw na sibuyas ay maaring makdulot ng hapdi. Kung niluto, mababawasan ang irritation. At kung guminom ng aspirin o antiplatelet drug, ang sibuyas ay pumipigil din sa pagkumpol. Nuga platelet kaya kung sobrang pagkain ay maaring tumas. Ang panganib nuga pagdurugo. Limitahan sa kalahati hanggang 1 sibuyas araw-araw at tiyak na kumonsulta sa inyong doktor. Ngayon ang pangatlong pagkain. Ito ay maaring hindi inaasahan dahil ito ay madalas na mali ang akala na masama sa daluyan. Ito ay itlog. Eksakto ang puti ng itlog. Marami ang naiisip na ang itlog ay napapataas ng cholesterol. Kailangang paghiwalayin ang cholesterol ay nasa yolk, walang cholesterol sa puti, walang taba rin. Ang puti ay pure high protein food. Sa bawat isa ay may humigit kumulang 3.5 gramo ng protina at halos perfecto ang composition ng essential amino acids. Mahalaga ang amino acid dahil
sa prosesong pagbabawas at pagsasagawang taba sa atay ay kailangan ng protina. Kung kulang ang protina, hindi maayos na napoproseso nga atay ang taba. Ang hindi na prosesong taba ay pumapasok sa dugo at nakpapataas ng kolesterol. Kung sapat ang protina normal na gumagana ang fat metabolism nga atay, ayon sa pananaliksik ng American Heart Association, sa grupong patuloy na kumakain ng puti ng itlog ang LDL cholesterol ay bumababa ng 15 hanggang 20% at ang HDL ay tumataas ng 10%. Binababa ang masamang kolesterol at pinatataas ang mabuting kolesterol. Sa Manila ay may 63 taong gulang na si Lola Elena Cruz. Ang total cholesterol ay 280 at LDL ay 190. Kahit isang palapa ng hagdan ay hingal na at sa hapon ay mabigat ang buong katawan kaya nahirapan siyang bumangon sa sofa. Pinayuhan ko si Lola na araw-araw sa umaga ay kumain ng 2 pinakulong puti nga itlog at light vegetable diet. Pagkatapos ng 4 na buwan total kolesterol mula 280 pababasa, 220 LDL, mula 190 pababasa, 130. Ang unang naramdaman ni Lola ay hindi ang numero kundi ang pakiramdam mas magaan na ang pagising sa umaga, walang hingal sa hagdan. Ang katawan ang unang tumugon. Pinakamabuti ang nilaga o steam na puti nga itlog, egg custard salad o egg soup. Madali ang pagluluto kaya walang problema sa araw-araw. Ang tamang dami ay 2 hanggang 3 sa isang araw. Ngunit kung may kidney problem ay may limitasyon sa protina kaya kumonsulta muna sa doktor pagkatapos kumain. At hindi kailangang lubusang alisin ang yolk. Sa yolk ay sagana sa vitamin D, vitamin B12 at choline. Sa isang linggo ay maaring 2 o 3 beses na kasama ang yolk. Hanggang dito ang mga pagkain na nabubuhay sa daluyan. Ngunit kahit gaano kaganda ang pagkain kung kasabay ang pagkain na nakakasira sa daluyan ay mawala ang epekto. Ngayon tatalakayin ko ng tumpa kung aling nga pagkain ang nakakasira sa daluyan. Una ang trans fat. Ang trans fat ay artificial na gawang taba. Marami ito sa margarine shortening at frying oil. Sa convenience store na madaling bilhin na snacks, fast food, french fries sa bakery na croissant o pie ay nakatago ang trans fat. Sa isang donut ay 3 hanggang 5 gramo ng trans fat. Ang World Health Organization daily limit ay 2 gramo. Isang donut na ay sobra na. Ang trans fat ay napapataas ng LDL cholesterol at napapababa nga HDL cholesterol. Pinatataas ang masama at pinabababa ang mabuti. Pinakamasamang kombinasyon para sa daluyan. Pangalawa ang saturated fat. Sa baboy, sa butter, sa cream, kung iwan sa mesa ang mantika ay nagiging puti at tumitigas. Tingnan ang kawali pagkatapos makprito ng baboy may puting mantika na tumigas. Isipin na ganun din ang ginagawa nito sa daluyan. Sa temperatura ng katawan, ang saturated fat ay hindi ganap na natutunaw kahit sa 36.5 degrees at nananatiling malapot. Ito ay dumidikit sa panloob na pader. Kung ang unsaturated fat ay parang umagos na tubig, ang saturated fat ay parang tumitigas na mantika. Pangatlo ang sodium. Kung maraming maalat na pagkain ay tumataas ang konsentrasyon ng sodium sa dugo. Upang i-balance ito ay umakit ang katawan ng tubig. Tumataas ang dami ng dugo. Kapag mas maraming dugo sa daluyan ay tumataas ang presyon sa pader. Kapag paulit-ulit ay tumitigas at nawalan ng elasticity ang pader. Sa isang mangkok ng sabaw ay madalas na nasa kalahati na ng daily recommended sodium. Sa kimchi stew, ramen o miso soup, ang araw-araw na sabaw ay maaring araw-araw na nagpapalapot sa pader ng daluyan. Kung iwan ang sabaw ay malaking bawas na sa sodium. Pang-apat ang asukal, lalo na ang liquid sugar. Kung uminom na soft drinks, fruit juice o matamis na kapa ay baklang tumataas ang blood sugar. Kapag tumaas ang blood sugar ay nakakaroon na inflammation
sa panloop na pader na daluyan. Ang inflammation na ito ay nasisira ang pader. At sa atay ay ginagawang triglycerides ang sobrang asukal. Ang matamis na inumin ay sabay na nagdudulot ng inflammation sa daluyan at pagtaas ng triglycerides. Marami ang nagsasabi na ako naman ay moderate sa pagkain. Ngunit sa kape mix sa umaga ay 12 gramo na asukal. Sa fruit juice pagkatapos kumain ay lampas 25 gramo ng liquid fructose. Kung 3 baso sa isang araw ay katumbas ng 15 na asukal cubes. Kapa araw-araw na naipon ay malaking pasanin sa daluyan. Kung gayon, kung itigil ang mapakain ito, ano ang mapagbabago sa katawan, ipapaliwanag ko sa timeline. Sa isang linggo na sisimulang maging stable ang presyon ng dugo. Dahil bumaba ang sodium at saturated fat ay nababawasan ang presyon sa daluyan. Sa umaga ay hindi nagaano, namamaga ang mukha at nawawala ang pamamaga sa mga bukong-bukong. Sa 2 linggo nababawasan ang craving sa matamis. Unti-unting nababali ang panlasa. Ang dating tila walang lasa na pagkain ay nagsisimulang maging masarap. Sa 1 buwan hanggang 3 buwan bumubuti ang cholesterol level, bumaba ang LDL at tumaas ang HDL. Makikita ng malinaw sa blood test result kapag tinanggap ang health check-up report at ikumpara sa dati ay makikita ninyo mismo. Marami ang doon pa lang talagang nakaka-feel. Sa 6 na buwan hanggang 1 taon bumababa ng mahigit 60% ang panganib ng cardiovascular disease. Nagsisimulang mabali ang elasticity ng daluyan at kahit maklakat ng parehong distansya ay hindi nagaano hingal. Ito ang panahon na talagang nararamdaman ang magaan ng katawan. Sa 1 taon ay nababago ang edad ng daluyan. Ito ay hindi haka-haka kundi clinical data. Maaring sabihin na ang edad ng katawan ay naging 10 taon na mas bata. Ang pagbabago ng pagkain ay ang unang estratehiya sa pagbubuhay sa daluyan. Ngayon ang pangalawang estratehiya ang gawi sa buhay. Kung ang pagkain ay nabibigay ng magandang materyales sa daluyan, ang gawi sa buhay ay ang kapaligiran na napapagana ng mayos sa mga materyales. Ang dalawa ay hindi hiwalay. 5 ang ipapaliwanag. Una, araw-araw na 30 minutong paglalakad. Ayon sa pananaliksik na American Heart Association, ang naglalakad na mahigit 30 minuto sa isang araw ay may 30% mas mababang panganib ng cardiovascular disease, hindi kailangang mabilis na takbo. Sapat ang bilis na makakausap pa ang katabi. Bahagyang hinga lang. Kapag naglalakad ay bumubuti ang sirkulasyon ng dugo at sa loob ng daluyan ay naglalabas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapalawak at nagpapanatili ng elasticity ng daluyan. Isang ikot sa compound ng apartment o round trip sa malapit na park ay 30 minuto na. Pangalawa ang tubig, 1.5 hanggang 2 litro sa isang araw. Mas mahalaga ang pag-inom ng paunti-unti kaysa marami sa isang saglit. 1 baso pagkagising, 1 baso 30 minuto bago kumain, 1 baso 1 oras bago matulog. Kung kulang ang tubig ay nagiging malapot ang dugo. Kapag malapot ay madaling mabuo ang thrombus. 1 baso ng tubig ay pumipigil sa thrombus. Pangatlo ang neck at shoulder stretching. Ang carotid artery ay dumadaan sa lig patungo sa utak. Kung matigas ang muscles ng lig at balikat ay napipindot din ang daluyan. Nababawasan ang daluyan ng dugo patungo sa utak. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga matagal na nanonood ng telebisyon o nakaupo sa iisang posisyon ay nakakaramdam ng mabigat at malabo na ulo. Sa umaga at gabi ay dahan-dahang paikutin ang lig at i-stroke ang balikat ng pababa ng 10 beses lang. Sa ganito lamang ay bumubuti na ang blood flow sa utak. Pang-apat ang stress management. Kapag stress ay naglalabas ng cortisol hormone. Ang cortisol ay nagpapataas ang presyon ng dugo, nagpapataas ang blood sugar at nagdudulot ng inflammation sa pader ng daluyan.
Kung patuloy ang chronic stress ay araw-araw na inaatake ang daluyan. Kung maraming ini, isip hindi makatulog, madaling mainis at masikip ang dibdib, malamang mataas ang cortisol. Sa isang araw ay 3 beses na deep breathing sa ilong ay bilangin ng 3 habang huminga sa bibig ay bilangin ng 8 habang ilalabas. Ayon sa pananaliksik ay nababawasan ang cortisol sa ganitong paraan. 5 ang tulog. 7 hanggang 8 oras sa isang araw, lalo na ang 10 PM hanggang 2 AM. Sa oras na ito ay naglalabas ng growth hormone at nagkakaroon ng pagkukumpuni sa nasirang pader ng daluyan. Kung kulang ang tulog ay nawawala ang oras ng pagkukumpuni ng daluyan. Ayon sa pananaliksik, ang mga natutulog ng mas mababa sa 8 oras ay may 20% mas mataas na panganib na cardiovascular disease kaysa sa mga natutulog ng 7 oras o higit pa. Kahit gaano kaganda ang pagkain sa araw, kung hindi nakukumpuni ang daluyan sa gabi ay babalik sa dati kinabukasan. Ang sinasabing ang tulog ay gamot ay totoong-totoo sa daluyan. Ngayon, balik tanawin ang inyong gawin sa buhay. Sa 5 bagay na ito, ilan ang sinusunod ninyo? Hindi kailangang perpekto ang lahat. Simulan lamang ang isa ngayon. Ang isang iyon ang magiging simula ng pagbabago sa daluyan. Sa huli ay dapat tandaan ang 6 na emergency signs ng stroke. Isang gilid ng mukha ay lumulubog. Isang gilid ng braso o binti ay nanghihina, nahihirapan magsalita. Biglang malubhang sakit na ulo. Isang mata ay hindi nakakakita, nahihirapan maglakad at hindi ma-maintain ang balanse. Kung isa man sa mga ito ay lumitaw agad tumawa sa 911, ang stroke ay may golden time na 3 oras pagkatapos mangyari. Sa bawat minutong naantala ay namamatay ang 1 milyong selula ng utak. Sa emergency room ay paulit-ulit kong nakikita may 30 minutong pakakaiba na naglakad palabas pagkatapos ma-discharge at may 30 minutong pakakaiba na naka-wheelchair na. Kapag lumitaw ang sintomas, huwag maisip na maghihintay lang at baka gumaling. Ang paisip na iyon ang pinakamapanganib. Sa video na ito, wala namang mahirap sa sinabi ko. Sa hapunan ngayon ay maglagay ng 1 piraso ng makrel sa mesa. Sa umaga bukas ay simulan sa 1 baso ng tubig. Iyon ay sapat na. Ang daluyan ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik sa sandaling ito. Kahit natutulog kayo, ay patuloy itong nagpapadala ng dugo. Mula ngayon ay bigyan ng kaunti pang atensyon ang inyong daluyan. Ang edad ay numero lamang. Maaring muling maging bata ang daluyan. Kung nakatulong ang video na ito ay mag-comment ng salitang isa sa gawa. Ito ang inyong pangako sa sarili na magsisimula ngayon. At kung may kakilala kayong may mataas na presyon o may alalahanin sa kolesterol ay ibahagi ninyo ang video na ito. Salamat sa pagtulong hanggang sa dulo. Mag-ingat po kayo.